Ang babaeng ito ay magkakamping ng sana sa isang magandang disyerto. Wala siyang kaalam-alam na ito pala ay pinamumugaran ng sari-saring panganib. Alamin natin ang kwento tungkol dito. Si Christine ay isang YouTuber na mahilig magbahagi ng kanyang karanasan sa pagkakamping at pag-explore sa mga lugar na hindi gaano pinupuntahan ng mga tao. Sa kanyang video na in-upload noong February 12, 2025, nagcamping siyang mag-isa sa isang disyerto sa bulubunduking bahagi ng Central Arizona. Papunta pa lamang siya sa kanyang spot. May natagpuan na siyang bagay na magbibigay sa kanya ng kilabot. Panoorin niyo. Just not really built for this kind of stuff and this kind of heat. There's the parking lot down there. Just did a nice hearty climb to start with on the Bluff Spring Trail, and looks like I've crested this ridge, and let's find out. What is this? Like bloody tracks of some sort. Well, we should definitely follow them. Of course, they're leading in the other direction. Is there a crime scene up here? Weird. May nakita siyang dugo na may bakas ng paa ng hayop. Natakot siya, baka merong krimen na naganap sa paligid. At ang mas nakakakilabot, baka nagmamasid lang ang nilalang na may gawa nito. At naghihintay lang ng pagkakataon na atakihin si Christine. Binaliwala lang niya ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad papunta sa kanyang pwesto. Nang nakatagpo na siya ng kanyang campsite, inaakala niya na ligtas na siya, pero hindi pa pala. Kasi may nakabuntot sa kanya na nakakatakot na mabangis na hayop. This is also a nice little spot. Agad niyang inayos ang kanyang camping gears at ang kanyang tent para makapagpahinga siya sa nakakapagod niyang paglalakad. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos, gawa ng hayop na hindi pa natukoy. Get out of here. Get out of here. Okay, whatever that is, it is not intimidated by me, and I can't see anything, but I can hear it, and hopefully you can hear it too, to know I'm not crazy. I got 1 liter of water. I'm getting out of here. I'm not staying here tonight. Are you freaking kidding me? It's not even dark yet. Right, I'm out of here. Yeah. I'm not trying to be dramatic, I swear. Like, I heard some stuff when I first got there, and I figured I had scared it away. And even though it smelled weird and I was feeling nervous, I was like, mind over matter. It's fine. You're fine. Just tell yourself you're fine. Mabuti na lang nagpasya siyang umalis kasi hindi na maganda ang manatili sa nakakakilabot na lugar na ito. Lumayo siya at naghanap na lang ng ibang lugar kung saan siya magpalipas ng gabi. Nakakasiguro ako na isang mabangis na hayop ang gumawa nun. Kung nagstay pa siya ng ilang minuto, baka hindi na niya na-upload ang video na ito. Kaya palaging tandaan, kapag ramdam mo na hindi na maganda ang manatili, umalis ka na. Magtiwala ka sa iyong senses. Kung agree ka sa aking opinion, paki-like ng video na ito, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat.
Ang babaeng ito ay challenge ang sarili na mag-camping malapit sa isang lumang simbahan ng satanistang kulto. Ano kaya mangyayari sa kanya sa nakakakilabot na lugar na ito? Si Claire ay may-ari ng Wild Bear Channel sa YouTube. Palagi siyang nag-upload ng kanyang adventure sa kagubatan at mga lugar na relaxing. Noong November 2021, nag-upload siya ng video kung saan nag-camping siyang mag-isa malapit sa isang lumang simbahan. Sabi niya noong unang panahon daw, dito natitipon ang mga mangkukulam na mga kulto. At ang sinasamba nila ay ang mga demonyong si Satanas. Marami raw buhay ang inalay sa lugar na ito, kaya maraming nagsasabing napaka-haunted ng lugar na ito. I'm back! Trying something a bit different today. So I'm going to be camping at a creepy church with a history of satanic ritual and witchcraft. Yeah, this is Wild Bear coming to you from Clop Hill. Yeah, lots has happened here, and understandably the church has been closed for overnight visitors, and there are cameras and alarms everywhere. So I've been up to have a look at the church, and I'm staying somewhere nearby where I feel like I won't be disturbed. Yeah, I like this little bit of woods. I don't think I'll be disturbed here. I'm going to do a bivvy today, so really stay off. I've not got another shelter if it rains, just a bivvy, so I think it's going to be a nice night actually. Just got to wait around till it gets dark. See if there's any spooky noises tonight. Nagpahinga siya muna saglit para ihanda ang sarili mamayang gabi. Pero habang nagpapahinga siya, nakarinig siya ng mga tunog ng mga hindi pa natukoy na nilalang. Ramdam niya na parang pinagmamasdan siya. Ito na ba ang mga kulto na satanista? Panoorin natin. Na narinig nyo ay parang huni ng isang halimaw. Rason kung bakit hindi si Claire komportable magstay doon. Kaya umalis na lang siya at pumunta sa ibang bahagi ng gubat. Takip silim na ng mga oras na yon, pero parang hindi rin siya ligtas sa bagong pwesto niya. Nagluto siya ng kanyang makakain. Pero habang nagluluto siya, meron na namang weird na tunog ang lumikha ng ingay at kumambala sa kanya. Kakain na sana siya, kaso heto na naman ang mga nilalang na ito. I don't know what that noise is. What is that? Pagkatapos niyang kumain ng kanyang hapunan, kinuwento niya ang kasaysayan ng simbahan ng kulto na ito. At maya-maya pa, meron na naman siyang narinig na tunog. Para bang mga taong nagdadasal ng kanilang orasyon. Panoorin niyo.
Okay. I've lost my bed. How have I lost my bed? Okay, that's not even funny. Right, okay. Napaka-weird ng lugar na ito. Maraming tunog na mahirap ipaliwanag. Pero si Claire ay wala pa rin ganang umalis sa lugar na ito. Agad siyang humiga sa kanyang sleeping bag para makapahinga na siya. Mga boss, huwag niyong isi-skip kasi dito na ang napaka-exciting na part. Always such a graceful thing. So plumpy. That's cozy. Oh, I love it. There's the moon. So pretty. Good night, Wawans. See you in the morning. Nagambala ang tulog niya mga 3:00 ng madaling araw kasi nakarinig siya ng mga yapak ng di pa natukoy na nilalang. You see the red eyes over there? I'm just gonna assume they were deer eyes. Freaky. Really freaky. I don't like the red eyes. I keep telling myself it's just because I had this. Mabuti nang umagang yun ay nakagising pa siya ng ligtas. Ano kaya ang nilalang na may matang pulang-pula kagabi? Sa aking palagay, yun ay lobo na alaga ng mga kulto. Pero ikaw, ano kaya ang masasabi mo tungkol sa karanasan ni Claire? Please comment down below. Ang babaeng ito ay nagcamping mag-isa sa isang sakahan na hindi niya alam meron palang manyakis na magtangka sa kanyang pagkababae. Ang channel na Valerie Adventure ay nakafocus sa kanyang content na tungkol sa kanyang paglalakbay sa mga dayong lugar. Sa video niya na in-upload noong July 20, 2023, nagpunta siya sa bansang Kazakhstan para mag-adventure. Pero dahil nag-iisa lang siya, target talaga siya ng mga taong masasama. Panoorin natin to. It's gonna be a beautiful sunset tonight. Sarangyo! What's your name? What is the name? My name is Kazakhstan. My name is Germany. I'm from Germania. Germania. Yeah. Mahilig siyang mag-hitch o ang makisakay sa mga sasakyan ng mga taong hindi niya kilala. Sa tingin ko, okay lang naman. Pero ang nakakabahala lang dito ay kung makasakay ka sa sasakyan ng mga taong masasama. Nagpaalam siya sa pamilyang naghatid sa kanya sa magandang moske na plano niyang puntahan. So lucky I met this family. They were so sweet. And they took me like 1 hour from Turkestan to Arstambab. I wanted to come here because there's a beautiful mausoleum and a mosque, and it's a bit more rural here. It was like dirt road, nothing to see. I'm looking for a spot to set up my tent, somewhere with a good view. Okay, I found a good spot here on the field. I have to be quick now though because the sun is setting and I don't want to use my light because then the mosquitoes will bite me. There are some horses here next to me, but you can't see them, I guess. That's so cool.
I love this place already. And I'm gonna see the mosque in the morning. Agad niyang inihanda ang kanyang tent para hindi siya magawang hapunan ng mga lamok sa lugar. Doon siya nag-set up ng tent sa isang lupain na napakaraming kabayo at saka malapit lang ito sa moske. Pagpatak ng dilim, nakahiga na siya sa loob ng tent niya. Nagulat si Valerie kasi nakarinig siya ng mga kaluskos sa labas. Mga kabayo lang pala ito at pagkalipas ng ilang sandali, may sasakyang huminto sa kanyang harapan. Sino kaya sila? Sila na ba ang magbibigay ng panganib sa buhay ni Valerie? Tingnan natin. There is someone in the car. I hope he doesn't mind me camping here on his ground. Sila pala ang mga asawang may-ari ng lupain na ito, pati na ang mga kabayo. Humingi siya ng paumanhin, baka kasi nakatrespassing siya sa kanilang pagmamay-ari. Pinakilala ni Valerie ang kanyang sarili at pinakita ang YouTube channel niya at ang Instagram sa mag-asawa. Mabait silang dalawa at in-invite pa nga siya na doon magstay sa bahay nila kasi mapanganib daw dito sa 10 oras ng gabi. Kaso, tinanggihan ito ni Valerie. What was that? It was so weird. Okay, so obviously these people are the owner of the field and the horses. So they came to check on them and they saw my tent and I was already watching the horses. So I went outside to speak with them and ask them if it's okay that I sleep here on their field. And we Google Translate for maybe like half an hour and it didn't really work. Maybe they spoke an accent or something. I don't know. Anyways, I couldn't really understand it, but we were passing my phone all the time and then all of a sudden he switched to photos. I don't know, maybe probably by accident, but he started scrolling through all of my pictures and he was so interested in seeing where I was. And also he really wanted to know what am I doing here, whether I would not like to sleep in a homestay instead, and like what about my parents, am I married? This is also the question I get every time, like what's my name, and then are you married? Like, ask me for my Instagram name and my YouTube. This one. Natulog si Valerie at bandang 3:00 ng madaling araw, naramdaman niya na may sasakyan na naman. Nagulat siya kasi ito ay ang lalaking may-ari ng lupa kanina. Pero sa oras na ito, mag-isa na lang siya. May balak talaga siya kay Valerie kasi magandang babae siya at maganda rin ang hubog ng katawan niya. At nakita siguro ng lalaki ang YouTube ni Valerie. Nakita siguro niya ang mga sexing video ni Valerie doon. Halatang pinagnanasaan niya ito kasi medyo matandaan ng misis niya kaya mahina na ang performance nito. Sinabihan ni Valerie na umalis na siya kaya umalis rin naman siya. I can't believe I just called this man friendly. I'm so disappointed. It's 3 a.m. I heard a noise, someone was saying something. I opened the door of my tent and then he was there again, like very close, and he was like making a kissing gesture. And I said what I was still like, I didn't understand what was going on because I just woke up, and he really tried to go into my tent. I had to stop him and push him away, and he said, what are you doing? No. Like clearly said no. And he wouldn't understand, like he wouldn't want to understand. I was like in such a shock because I didn't get why, like what was happening, and I kept saying no, and he wanted to still like come inside. Eventually he said, yeah, phone to speak, like Google Translate, and I said no, leave me alone, no, go. And I think I said this for 2 minutes straight until he
finally left. But man, I've never had that before. Mabuti na lang hindi na bumalik ang manyakis na yon. Baka kasi nahuli ito ng asawa niya na umalis. Napakadelikado ng ginawa ni Valerie. Babae siya at walang kalaban-laban kung pupersahin ito ng lalaki. Ang maa-advise ko lang sa mga babaeng solo camper katulad ni Valerie, magpasama ka sa iyong jowa o asawa kapag mag-camping. O kung wala ka nun, magdala ng pangproteksyon sa sarili. Kung nagustuhan mong video na ito, pakiclick ang next video.